Salem from Eastern Cape, South Africa. Matapos ang isang dikit at madugong labanan noong nakarang Oktubre sa Pilipinas, muling magharap sina si Yakulwa Kusay ng South Africa at ang kasalukuyang World Boxing Council Minimum Weight World Champion na si Melvin Jerusalem ng Pilipinas at ngayong Sabado na sa Emperor's Palace, Johannesburg, May 16 at May 17 naman Linggo, madaling araw sa Pilipinas, mga alas 12 hanggang alas 3 ng madaling araw. Matatandaang natalo si Kusay via unanimous decision sa kanilang unang enkwentro na itinuturing ng marami na isang napakaigpit na laban. Bagamat pangarap ng kampo ni Jerusalem na makatunggali ang isang unification belt, ang WBA at WBO champion na si Oscar Colasso noong Marso, naudlot ito. Agad naman na sinamantala ng veteranong promoter ng Golden Gloves na si Rodney Bierman ang pagkakataon upang dalhin ang rematch sa teritoryo ni Kusay. Nagpapasalamat ako sa aking promoter sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito, payag ni Kusay sa the ring. Kailangan kong patunayan ang aking sarili, magwasto ng mga pagkakamali, ayusin ang aking guard, protektahan ang sarili, at taas ang aking work rate sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga power punches. At ayon kay Bierman, malaki ang naging epekto ng home advantage. Naniniwala siya na kung sa South Africa ginanap ang unang laban, posibleng si Kusay ang nagwagi. Pinatikos din niya ang malaking agwat ng score sa dalawang hukom na nagbigay ng 4 na puntos sa kalamangan kay Jerusalem sa kabila ng pagiging dikit ng bakbakan. Matapos ang 7 buwan na paghihintay, kapwa-alam na ng dalawang buksingero ang lakas at kainan ng bawat isa. Para sa trainer ni Kusay na si Manny Fernandez, ang susi sa tagumpay ay ang pag-angkop sa rules ng professional boxing at tamang pamamahala sa lakas. At ayon kay Fernandez, isa sa mga naging pagkakamali ni Kusay sa unang laban ang pagbaba ng kanyang mga kamay tuwing sumisigaw ang referee ng break, isang nakasanayan niya noong siya ay nasa amateur ranks pa. Kaya naman, narito raw ang dapat na ayusin ni Kusay para matalo itong si Jerusalem. Una, disiplina sa pagdepensa. Panatiling nakataas ang mga kamay sa lahat ng oras upang maiwasan ang mga counter punches. Pangalawa, work rate management. Kontrolin ang bawat round at siguraduhin na di kalidad ang bawat bitaw ng mga suntok. Pangatlo, bintayin ng karanasan. Ginamit ni Jerusalem ang kanyang karanasan sa pamamagitan ng mabilis sa pag-atras at muling pagsugod na nagdala sa kanya ng maraming puntos. Ito raw ang binabantayan ng kampo ni Kusay sa kanilang training. 100% ang tiwala ko na matatalo ko siya ngayon. Paniniguro ng 27 anyos na challenger na si Kusay na kasalukuyan ay number 4 rated na strawweight ng the ring. Para kay Kusay, ang laban na ito ay hindi lamang para sa gintong sinturon, kundi para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Galing sa isang mahirap na pamilya na naging matagumpay sa amateur na kung saan nanalo siya ng 3 pambansang titulo bago sumabak sa professional boxing. Ang pagtungo sa Pilipinas noong nakarang taon, ang kauna-unahan niya na laban sa ibang bansa. Malaki ang kalugan nito sa akin. Pangarap ko ito simula pa nung amateur pa ako. Sinabi ko sa sarili ko na balang araw, magiging isa ako sa mga dakilang buksingero sa South Africa. Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking pamilya. Ibibili ko sila ng bahay, ani ni Kusay. Ngunit hindi magiging madali ang kanyang misyon. Si Melvin Jerusalem, ang kasalukuyang number 1 rated strawweight in the Ring magazine. Bagamat nakaranas sa mga kabiguan noon, ngunit itong si Jerusalem ay pinatunayan niya ang kanyang katatagan nang talunin niya si Masataka Taniguchi para sa WBO strap at si Yudai Shigioka para makuha ang WBC title. May 3 matagumpay na itong pagdepensa, kabilang na ang laban kay Kusay. Samantala, narito po mga kwento ang fight schedule sa laban ni Carl James Martin at ni Carlo Domicilio. Nagbanta naman ang team ni Martin na mananalo sila sa napaka-impresibo na pamamaraan. Kung kayang man-knockout ay gagawin nila, kaya naman magkakalaman na yan mamaya. Samantala, sa isa pang kapanapanabik na balitang pampalakasan, nakatakdang idepensa ng kampiyon sa World Bare Knuckle Boxing o BKB na si Rolando Gabriel D ang kanyang BKB Super Welterweight title. Laban niyan sa 2-time World Boxing Champion na si Paulie Malignaggi ngayong Sabado na yan ng gabi. Linggo naman sa umaga sa Pilipinas sa AO Arena sa Manchester, England. Si D mga kwento ang anak ng dating World Boxing Council Super Featherweight King na si Rolando the Bad Boy from the Diangas, Navarrete ay kumpiyansang mapapanatili ang kanyang sinturon dahil sa kanyang mas malawak na karanasan sa pamamaraan ng walang glove. Mga kakwento, ayon kay Champ Rolando Gabriel D, kailangan ko siyang labanan na parang nasa kalye kami na minana ang bagsik ng kamao mula sa kanyang ama. Bagamat
Mayaman sa karanasan sa tradisyonal na boxing si Malignaggi na may higit na 40 fights sa professional boxing. Naniniwala si D na magkakaibang mundo ang boxing at bare knuckle at ang kanyang kabataan at lakas ang magiging susi sa tagumpay. Kaya naman, iwagayway mo ang ating bandila sa tagumpay. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.